Kaya kung safe pa, parang hindi na kung ganyan ang statement po. Tapos po, ang nakakatuwa pa, pinagtanggol pa ng spokesperson, nakakainis, nakakabwisit yung ganong Oo. statement. Sinagundaan pa eh, no? Para bagang gusto na nilang isali sa bansa natin na nakakatulong ang droga sa ekonomiya. Hindi po ba pwede, ano yung mga ganong statement po ba, madam, sa karaniwang tao na tulad po namin, paano po namin ipararating sa kanila na hindi kami sang-ayon doon sa sinasabi po nila? Dahil sila po nasa otoridad sila eh. Kami po ba bilang mamamayan, meron po ba kaming pwedeng legal na paraan para nasabihing mali sila doon sa mga statement po nila? Anyway, Sas, di ba meron ka pang post na isa, yung tungkol dun sa bagong mapa na gagawin? Sas, diyan ka pa? Nangyari dito, teka lang ha. Ayan na, meron ng mga taga-Sambales na nagme-message. Okay, ito. Maraming salamat sa ating puting ahas na nag-send ng link. Wait a minute, kaping mainit. Okay, parang ito raw yung background nung nangyari sa SBME. Teka lang ha. Panoorin natin, total 12 minutes lang naman to. Nakita kami sa Congress during the budget deliberation. Kaya nag-usap kami, address nga yung mga issues, yung problema sa court, ikotoman, nagdadagayan daw. Di ba, alam naman nyo, iba dito, kasama niyo ako ng pag-upo ng May 8, di ba? At ginawa lang yung town hall meeting para, sabi ko nga, always sabi ko, I cannot find solutions, I cannot solve the problem if I don't know the problem. Ngayon, actually, na-encounter ko itong issue na ito na marami daw kutukan sa court. Ngayon, ginawa namin, nagpatawag kami ni Kong G ng meeting kasi marami na nagreklamo. Ngayon, na-address yung issues. So, na-identify na sinubok actually ng mga ng mga mga brokers, purchasers na ang involved dito si Nico Reyes and si Port Manager Jerome Martinez. Ngayon, bigyan mo na kayo ng background. Si Nico Reyes, sabi ko nga, when it comes to port, hindi ko expertise. That's why Nico Reyes has a background in port because he was a former customs employee for 14 years. So he helped me. So the first few months natin, maganda yung performance niya. Pinahuli kami mga bigas and everything. So for me, okay ang performance, maganda. So ngayon, na-encounter ko itong issues na, yun nga, na naglalagayan daw, nagpuputuan, humihingi. Kasi sabi ko, ang marching order ko, nung nakulo ko, lahat ng mga kargamentos dapat bantayan. Dahil ang utos sa akin ni Presidente Marcos na kasabi lang ni Secretary Boy na lamang daw ang smuggling sa SPB. Sabi ko, ang marching order ko sa court, kahit kay Jerome, bantayan mabuti. Make sure ang mga nag-i-import at even ang mga locators ay nagbabayad ng tamang buwis sa gobyerno. At ang mga dokumento ay tama. Ngayon, pag tama na yan, walang reason para pahirapan natin. Because from day one naman, kahit magtanong ka sa mga locators na negosyo dito, I'm treating all the locators as partners. Ngayon ito, hinahin ito, I just found out this. I found out about this 3 years ago, 3 years ago. And nagkikaroon kami nung bigyan namin budget last week. So sabi namin ni Kong G, magpapasit kami ng Brokers Association meeting, dialogue, para malaman ko yung mga hinahin. Ngayon, ang gagawin ko, na napakinggan ko ang hinahin ng mga brokers at ng mga nag-import, si Nico Reyes, dahil siya ay under sa chairman's office, hindi po siya regular consultant na siya, I could easily tell him, starting today, na mag-give of asset siya. And regarding naman the port manager, Jerome Martinez, kasi ano siya, nandilya. So hindi ko kaya siyang tanggalin ngayon or suspend na walang due process. Kaya nagmuli ako ng tulong kay Kong G na hindi ko ito malalakad. Kasi ako, totoo lang, record ko sa Antigua, nung 3-term mayor ako, hindi yan kasi lumalingan. Nagtanggal ako ng 2 department head nung nakapwesto ako sa Antique, sa Pandaan, nung mayor ako. Isang municipal engineer namin, 17 years, at yung head ng HRM mo, almost 20 plus years of years na trabaho sa munisipyo. Tinanggal ko po yun. Dahil kinasukan ko ng ang resulta ng kaso ay perpetual disqualification. Wala
ako nakuha ng retirement benefits yun nung tinanggal ko. Meron ako kasi daw sa corruption, yung record ko po. Kaya ngayon, hindi ko ito-tolerate yung mga ganyang nangyayari sa SBB dahil hindi naman perfect ang agency. Sana kung alam ni Kong Jay na hindi ko naman kaya yung katawan namin, no, kahit nung mayor siya, bawat department, hindi naman namin kaya i-monitor araw-araw eh. Kasi kung hindi kayo magsubok sa amin, hindi natin masusolusyonan. Hindi naman pwedeng, nandito ako sa office, tapos pupunta ako ng court sa hapon, check ako ng tagamento ron araw-araw, kung ilan ang pupunta, ilan bibigay. At least ngayon, na-address yung issues at nagawa din ang solusyon. And sinabi rin natin sa mga court users na nagsubong kanina, na huwag kayong matakot. Dahil hindi kayo hihipitin ng SBA. At pinapasalamatan ko pa sila dahil sa ginawa nilang pagsabi o pagsumbong. Dahil sabi ko nga, I cannot find solutions o hindi ko masusolve ang problema ako, hindi ko alam. Now, alam na natin ngayon, sinabihan ko rin sila kanina, yan, nagsumbong na kayo sa amin, lumantad na kayo, wala nang rason para magbigay pa kayo. At gamitin yung pakalan ko. Eh sabi ko nga, say the bad word, the bad word. Pag nagbigay pa kayo, ano na kayo? Diba? Tama? So hindi ko nakasalanan yan. Ang importante, si Kong Jay, alam na rin ng mga nagsumbong kanya yung number ni Kong Jay, alam na rin nila yung number ko. So kung may problema, patawag lang sila sa amin, alam kung iniipit ng tauhan namin, kung ginawa ulit yun, patanggalin namin sila. Okay? Yun lang, and I'll leave the floor to Kong Jay. Kong Jay? Well, una sa lahat, those kind of wrongdoings, hindi na tolerate yan. Alam niyo, may mali ka, leave of absence. So, Bureau of Customs na yan. Okay. Kinap na nila si ano. May nakita akong article sa Politico na medyo nagbibigay linaw kung ano yung nangyari. So, nireport na rin pala ito ng Politico noon. Ang sabi, eto, ayan, walang sigawan, sumbatan, Kong Hoon scolds SBMA official for raising voice during dialogue on extortion complaints. Okay, so ano pala to, no? Local to na hearing sa Zambales. Zambales 1st District Representative berated an official of the Subic Bay Metropolitan Authority for shouting at brokers, locators, and other port users who complained about extortion activities in the Freeport zone. A video of intense confrontation has circulated on social media. In the clip, the lawmaker can be seen scolding the SBMA official during the meeting. Kung ano-ano yung sinasabi mo, ginagawa mo, bayad ka ng gobyerno, Rico, trabaho mo yan, he said. The context of the incident was not clear because the video was not fully uploaded. So pati sila naguluhan rin pala. In a DZRH interview, Kong Hoon was asked about the incident. Nangyari po yan dahil nagpatawag po tayo ng meeting kasama si Chairman Jonathan Tan na SBMA regarding sa mga nangyayaring katiwalian at kotongan dyan sa may seaport sa SBMA, kung saan maraming ang nagrereklamong tao na lumapit sa atin, including port users, locators, brokers, lumapit lahat sila upang isumbong yung mga illegal na nangyari sa loob ng SBMA. Kong Hoon said that the complainants tagged the individuals na talagang mga nagpapahirap sa kanila. The lawmaker, however, did not mention their names during the radio interview. Ang problema, okay naman sana, kaso nung nagsalita na yung tao na yon, bigla na lang nagtaas ng boses at sinumbat sa aming lahat yung mga nagawa niya habang siya ay nakaupo sa kanyang posisyon, which is hindi naman tama na sigawan yung mga tao doon at isumbat kung ano yung mga naging trabaho natin sa pamahalaan dahil sabi ko nga, obligasyon natin. So ano yung 3 billion na nahuli nila na ikina-bad trip ni Kong Hoon? No? Amalia, nasa backstage, Amalia, devices not connected ka. Devices not connected ka, hindi kita ma-up. Actually, di ko naman siya nakasagutan. Dahil di naman siya sumagot noong sinabi ko na ibaba yung boses niya, natahimik lang tayo. Dapat kalmado lang ano. Nagpatuloy pa rin naman yung kanyang pagsasalita, ngunit kalmado na. Okay. So, hindi rin pala talaga malinaw yung context nun, ano? And it was also not clear kung ano ba yung 3 billion something na nahuli, na kinabad trip ni, ni Kong Hoon, ayan. Ayun lang. Amalia, ano ka, device not connected ka, hindi kita ma-up.
Kung tutuusin dapat walang pakialam si Kong Hu ang trabaho ng SBMA dahil Subic Port ay national government may hawak diyan. Oo nga. Dapat nga hindi niya pinapakialaman yan, eh, kasi may ano yan, eh, may sariling pamamalakad, may sariling ano, meron silang mga sariling kinembot. Ayun. Ayun lang. Oh, siya buksan ko ng tindahan para meron akong kwentuhan dito habang si Sase hindi nagsasalita. Ayan, akyat na kayo. Akyat na kayo at magkwento na kayo tungkol sa inyong mga komunidad. Pabibo po kasi si Kong Hun. Si Kong Hun nagsisisigaw lang dahil sa taas ng boses pero hindi dahil sa problema. Ganun siya. Miss Joey, may napanood kang reels na bumabatak? Oo, pinost ko nga eh. Shinare ko nga eh. Pero meron siyang business gustong pasukin at merong kulang sa papers. May point lang. Ayun. O sige na, akyat na kayo para magkwentuhan na tayo dito. Ang chismis sa Kaparangan, shipment yan ng drugs, huli, sabi ni Pilipinas Kalayaan. Ayun nga, kasi yun nga yung caption dun sa video eh. Yung sa video na yun, parang TikTok video siya. Soprano pala si King Kong. Ayun, so nakakaloka kasi galit na galit si Akla sa hindi maipaliwanag na kadahilanan. Tapos, na-interview pala siya about it, hindi rin siya nagbigay ng proper context. 'Di ba? Diyos me. Kanina meron nagtanong yung ano, tinanggal si Dan Fernandez at saka si Benny Abante sa Quadcom. Hindi sila tinanggal, nag-ano sila, bumaba sila, parang nag-ano sila, nag-defer sila sa Quadcom. So parang feeling ko hindi accurate yung report na nagsasabi na tinanggal sila. Hindi sila tinanggal. Sila yung ni-relieve nila yung sarili nila, nag-defer sila. Tapos parang magiging part sila ng resource speaker ng Quadcom para makapagsalita sila tungkol dun sa mga aligasyon ni Colonel Grijaldo. Ayun. So, basically, parang ang ine-effort nila dyan, tinatry nila na magmukhang fair. Na o ayan na, hindi na kami wala na kaming power dito, bababa na kami, hindi na kami yung taga-tanong. Magiging resource speaker na lang kami, so ka-level na lang namin si Grijaldo. Ganyan. So, it's a desperate act to regain the credibility of Quad. Quadcom pa rin sila sabi ni TriLife. Hindi, for dun sa issue nga ni yun yung condition ng kanilang pagbaba. Yun yung condition ng kanilang pagbaba. Nag-defer lang sila. Ayun. Ayan. Anyway, andito si Emmanuel Rivera. Ayan. Hello, Emmanuel. Yes, ma'am. Good Ayan. evening. Good morning na pala. Good morning. Good morning. Ayan. Anong chika mo, Emmanuel? Nagkaroon po ako ng pagkakataong makapanood sa Quadcom hearing. Mm-hmm. Nakakatawa lang, may mga na-highlights naman doon na mga tanong na nagpapatunay na may puso rin pala ang Presidente Duterte. Kasi hindi po natin alam yun eh. Kaya malaking bagay po yung mga ilang tanong doon na na-highlights yung kabaitan ng Presidente Duterte. Pagtulong sa mga cancer patient at the same time, pagtulong sa mga individual na tao sa Davao. Kaya malaking bagay po yun. Oh, pero Ngayon po, natawag dito, Emmanuel, parang naman, I think non-CPR, kasi yung, for example, yung kanyang, o siguro baka marami lang rin hindi nakakaalam, talaga siya tumutulong yung, po siya sa cancer patient, oo, ma'am. oo, marami siyang mga batang tinutulungan. Yes, ma'am. Natuwa ako. Kasi ang akala ko lang, ang akala ko kasi, dahil masyado siyang sikat dahil sa peace and order lang. Yung pala hindi, pati rin pala sa pagtulong sa mga may cancer patient. Kaya lalong tumaas po yung respeto ko sa kanya. Tapos po, yung pong tanong about po kung safe pa tayo, ma'am natakot ako dun sa statement ni Marbil. Nakakatakot po yun. Kasi binibigyan niya ng justification yung paggamit ng drugs.
Oo. Kaya nga po natawa ako, eh. Tama po kayo nung sinabi niyo nung nakaraang vlog ninyo, eh. Mm. Social drinking puwede pa, eh. Puwede pa nating tanggapin 'yun, eh, social drinking. Pero yung sasabihin mo in the front of national TV Mm. na hindi daw addict ang gumagamit ng drugs, ano po kayang definition niya, ma'am? Nakakatakot po 'yun. Kaya Opo. parang yung tanong niyo po na safe pa ba, eh, Mm. coming from the PNP chief sabihin mo po 'yun? Mm. Nakakatakot 'yun, ma'am. Kaya Mm. nakakakaba. Ibig sabihin, itong kamag-anak ko 'pag napanood niya yung PNP chief, puwede niyang i-justify, "Ay hindi, ano lang ako, eh, nag-e-extend Oo. ako ng oras, Mm. kaya ako gumamit ng drugs." Paano po kaya May 'yan, ready ma'am? na silang excuse ano, may ready na silang excuse. Kaya Manuel, nga, 'di ba ma'am, eh, ano, ang tawag dito, natatandaan ko, eh, nag-share ka 'di ba ng kwento mo tungkol dun sa kapamilya mong nalulong sa drugs. yes, Naalala ko yung ma'am. ikaw yung nagsabi na Actually, ma'am, ano, ano, ikaw yung nagsabi 'di ba na ma'am, tatapatin hindi ko na ko kayo. kaya ng pamilya lang, 'di Ah, ba? tatapatin ko na kayo, ma'am, ah. Oo. Kapatid ko po 'yun, ma'am, eh. Mm. Kapatid ko po 'yun. Yung nag-addict, Kaya ako, oo. opo, nakapag-share. Mahirap, Mm. ma'am, sa part ng mother ko, Oo. sa father ko, na makita yung kapatid ko na gano'n. Kami po ay 6 na magkakapatid, puro lalaki. Siya lang po yung sabihin na natin na nalihis ng landas. Kaya nga sabi ko po sa Mm. mother ko, "Huwag kang mag-alala, Mi, may 5 ka pa namang nasa matuwid at maayos na daan. Kaya pagtulong-tulungan na lang natin na yun nga po, 'wag palabasin dahil nga po sa sitwasyon." Mm. Kaya kaya ako, ma'am, ano, dati, ma'am, hindi ako nakikipag-participate sa mga ganitong usapin. Mm. Kasi nahihiya ako, partikular Oo. sa kapatid ko dahil yun nga po, nalihis po siya ng ano, ng landas. Oo. Kaya kaya nga po bumilib ako kay Duterte kasi nung panahon po na yun talagang nanahimik yung kapatid ko. Oo. Napakalaking bagay. Oo, Kaya Emmanuel, nakakatakot. oo, Yes, alam mo ma'am. yung input mo nung nag-share ka nung last time, kasi ang sabi Yes. mo nun, ang hirap nung and I think totoo naman talaga yun sa lahat ng mga Opo, Pilipinong opo, opo, pamilya na opo, merong mahirap family yan. member na nag-addict. Yes, ma'am. Kasi sabi mo nga nung Opo. last time, sabi mo, "Ito kasing problema na 'to, hindi 'to kayang Hindi, i-solve ma'am. ng pamilya lang. Opo, totoo Kailangan po mo yan. talaga ng ano, kumbaga siyempre Kailangan mo ng mm, kailangan mo po ng tulong ng awtoridad. ng komunidad, ng Mm. religion, at the same time ng gobyerno. Mm. Kasi hindi ho natin pupuwedeng iasa lang sa tao na kung saan walang kapasidad para tumulong sa pagbabago ng isang mamamayan. Kasi po gobyerno po talaga ang napakalaki na maitutulong. Kaya tama po ang sabi ni Presidente Duterte, kailangan mo ng power na nandun ka sa posisyon para magawa mo yung gusto mong pagbabago. Yun po, Hmm. dun ako bumilib kay Duterte. Kasi kung bakit po nagagalit ngayon yung mga anti-Duterte, isa lang po ang hindi nila nagagawa pa, eh, or nagawa, yung pong good governance ni PRRD. Hindi ho nila kayang talunin po yun. Kaya sila ngayon nagkukumahog para siraan si PRRD at tagos doon sa anak po ni Pangulong Duterte. Yun po ang nakikita ko, eh. Kaya kung safe pa, parang hindi na kung ganyan ang statement po. Tapos po ang nakakatuwa pa, pinagtanggol pa nung spokesperson, nakakainis, nakakabwisit yung gano'ng Oo. statement na Sinegundaan pa, eh, 'no? para bagang, gusto na nilang isali sa bansa natin na nakakatulong ang droga sa ekonomiya. Hindi po ba puwede, ano pa yung mga gano'ng statement po ba, madam, sa karaniwang tao na tulad po namin, paano po namin ano, ipararating sa kanila na hindi kami sang-ayon do'n sa sinasabi po nila? Dahil sila po nasa awtoridad sila, eh. Kami po ba Oo. bilang mamamayan, meron po ba kaming, puwedeng legal na paraan para na sabihing mali sila do'n sa mga statement po nila? Nakakatakot po 'yun. Mm. Drugs is nagiging Unfortunately part. 'no, ang option natin talaga mag-ingay lang, eh, 'di ba? Mag-ingay Ayun nga, lang ma'am, and kaya ano, eh, 'no, parang naalala ko yung ano, sinabi ni Ka Ernie Baron, buhay talaga 'no, weather-weather lang. Panahon talaga nila, eh, panahon meron talagang panahon ng kadiliman, eh. Pero ano, sa kasalukuyan naman, ma'am, dun lang nila ipinakita
na yung pinuno na Commander-in-Chief ni Marbil, doon lang nila ipinakita na yung Commander-in-Chief hindi talaga marunong magpresidente. Tama po si Vice President Sara Duterte. Correct, oo. Doon pa lang po sa pronouncement, sa statement na yun binibigyan mo ng justify paggamit ng tao ng shabu. Grabe. Oo. Kaya hindi ako palamurang tao pero napamura ako ng ewan. Sabi ko, lintik na PNP chief ito. Bakit ganito ito? Nakakatakot, ma'am. Kaya palagay ko, ma'am, parang hindi tayo safe. Kasi nakakatakot yung ganung pronouncement from authority. Kaya yun po, sana po sa pamamagitan niyo po lalo pang lumawak yung kaalaman ko about sa topic in politics. Kasi ako nanonood lang ako ng Netflix lang, YouTube lang. Ayan, hanggang sa nadaanan ko nga po kayo. Sabi ko maganda yung mga tinatalakay. Gusto ko sumali, ma'am. Hindi ako sang-ayon doon sa sinabi ni Marvin na ang drugs ay occasionally users, kalokohang malaki po yun. Napakalaking kalokohan po yun. Na hindi addict ang mga... Opo, yung pa nga po isa. At hindi daw po, ano pong tawag kaya? Baka po may bagong definition sila. Na, social user. Social user. Kaya hindi ho pala lahat talaga ng tao ay merong dunong sa academics marunong pero in terms of wisdom wala sinabi sila kay Pierre Artis. Oo. True. Yun lang po. Kamagalala. At sana tawag dito, ikapning yung portion ni Emmanuel para maparating natin kay Marbil. Ayan, Marbil, normal na tao, yes, hindi ka mag-maintindihan. PNP Chief Romel Marbil, ako po'y taga-Tondo. District 2. Kung meron po palang mahuhuling isang user dito, ay pwede po kayong i-quote na hindi po siya addict. Tama po ba yung ganung pronouncement? Sana po bawiin po ninyo yung sinabi po ninyo. Sapagkat magiging batayan po yan. Lalo pat nagkalat na po sa social media. Nakakatakot po yun, ma'am. Kumusta kayo sa Tondo? Kumusta kayo sa Tondo, Emmanuel? Sa ngayon po, dati po, walang mga inom-inom sa labas. Ngayon, eto na naman kasi by birthday daw, gano'n. Karaniwan noon, ni Pierre Ardi, pag may birthday, doon lang sila sa loob nagiinuman. Ngayon, nasa kanto-kanto, minsan, gano'n. Tapos, pero, in fairness naman sa barangay namin. Oh, yes, ma'am. Tapos yung mga taong mga nakahubad na sa Maynila, ma'am, may ordinansa nga na bawal maghubad. Eto, mga nakahubad. Ibig sabihin, nawawala uli yung disiplina. Kasi nga, nakadepende sila sa namumuno na para bagang ang iniisip siguro ng iba, okay lang, wala namang pakialam sa atin ang presidente. Parang ganun. Hindi tulad po ni PRRD, lagi niya sinasabi na kaya niya ginawa ang war on drugs dahil mahal niya ang bansa niya at mahal niya yung henerasyong darating. Kasi kung hindi ginawa ni President Duterte yun, baka hindi lang 1.5 million, 3 million ang addict. Baka hindi lang 3 million ang addict sa Pilipinas. Kaya lang po, yung pronouncement ni General Marbil, palagay ko, baka nadagdagan pa. Kaya kalokohang malaki po yun na sinasabi nilang bakit nasabi ng PNP chief, sabi ko, ibang klase. Ayun lang po, madam. Maraming Thank you, Emmanuel, sa pag-share. Maraming salamat. Hindi ko po feel ngayon na safe dahil sa statement ni General Marbil na ang isang gumagamit ng shabu ay dahil lamang sa paggamit niya, dahil lamang ang idadahilan ay occasional users o paggamit niya sa pagtatrabaho. Marami mang pwedeng gamitin. Pwede kang uminom ng mga energy drink, pwede kang magkape. Ano pa ba? Ewan ko, ma'am. Yun lang po, Ma'am Joy. Magandang umaga po sa inyo. Tuloy niyo lang po yung pagpapaliwanag about sa nangyayari sa bansang Pilipinas. Mabuhay po kayo, ma'am. Thank you rin, Emmanuel. Thank you sa pag-share. Ayan. Bye po. Maraming salamat. Ayan. Hello, Equanimity. Hi, good evening. Good morning. Good morning. Ayan. Equanimity? Ito, parang medyo malayo ka sa microphone. Really? Baka yung mic ko lang. Ayan, okay na. Malayo pa rin. Try natin. Go. Okay. Alright. Good evening, everyone. So, yun, isi-share ko lang kasi Gina G talaga ako kay Risa Ontiveros. Whenever I watch her,
Kasi yung mga sinasabi niya, like, Gina din tayo sa kanya lahat. Imagine tayo, di ba? Parang gusto ko nang gumawa ng group against her. So, yun nga, yung pag nagkukwento siya, di ba, ginagi rin siya kay, yung sa kanina ba ito kay Kian, right? Yung bata. Yung batang namatay. Yung pinatay, napatay, or whatever. Kasi dito sa lugar namin, grabe talaga yung drugs before. Normal lang siya, Joe. Normal. As in, kahit mga bata nakikita siya, abutan, normal siya. Tapos normal na rin, nung parang while growing up, normal na rin dito yung susugod yung mga polis. Ano tawag doon? Basta may huhulihin sila. Normal dito yung nagtatakbuhan sa bubong, doon sila naghahabulan. Tawag namin, pag may ganong incident, ang tawag namin sa kanya, shooting. Kasi para siyang shooting, naghahabulan sila. Yung case ni Kia, yung sinasabi niyo kagabi, walang listening, sabi niyo nga, yun nga, wala sa realidad, hindi kasi talaga nila alam kung ano yung nangyayari sa grounds. For example, dito na lang, sabi niyo nga, nakaka-connect yung mga tao kay PRRD kasi personal experience, which is personal experience ko din. Sa family ko, Joey, 3 ang addict. 3 yung addict. Naiintindihan namin sila, even yung mga tita ko, kasi talagang ano talaga sila, yung life na before. Immediate family member to, equanimity. Mga tito. O mga pinsan, No, pamangkin. Tito. Ha? Tito, uncle. Tito. Kapatid ng nanay mo. Ng mama ko, yes. Malapit din talaga. Oo. Pabalik-balik sila. Ano sila? Small time pusher. Small time pusher sila. Lagi sila nasa kulungan. Tapos, good record, nakakalabas. Yung mga, alam mo yung mga ninja cups, sobra yan dati. Ang dami naming sinukang pera dyan. Ang dami naming sinuka. Kasi, before, bago madala yan sa, di ba, doon mo na yan sa mga post, yung mga pulis-pulis sa tabi-tabi. Yung mga post sa tabi-tabi. So, bago sila madala sa city jail, inaabatan na namin yan. Nagbabayad kami ng pera sa mga pulis. Actually, kami, ayaw namin. It just so happened, during that time, buhay pa yung lola ko. Alam mo na, pag matanda, di ba, yung kita ko, capable naman siya to pay. So, nagbabayad kami sa mga pulis para lang hindi madala sa city jail. So, ang dami namin sinukang pera. Pero alam mo, wala silang pagbabago until now, Joey. Wala silang pagbabago. Hindi na sila talaga magbabago. Kasi wala talaga silang alam. Ano sila, kumbaga parang no read, no write. Wala silang alam. Kundi yun na lang yung alam nila, magbenta. There was a time na hindi talaga parang, during yung kasagsagan ni PRRD, yung totoo maraming pamilya nagalit kay PRRD kasi, ano ba yan, parang papatayan, ganyan. Though sinasabihan na rin kami. Pero sa amin, parang, pala na kayo, wala na kayong magagawa dyan kung mahuhuli kayo. Pero during that time, safe sila kasi nasa loob sila lahat. Which is pabor sa amin. Pero nakalabas na naman sila. Tapos, dumating kami sa point na parang, magbabayad na lang kami, dyan muna yan sa loob. Really? So, mas dumating na nasa loob na lang sila? Dumating na, kasi Joey, may sinasabihan na kami ng mga kapitbahay namin na may na police din. Sabi niya, pagpahingahin niyo muna yan kasi talagang, hindi naman sila talaga papatin. Pero kumbaga, enkwentro yun usually, ang ginagawa nila din, hindi ako naniniwala na pinapatay ni PRD. No. Ang nangyayari kasi dito normal yan before, nagtatakbuhan talaga sila. So, syempre, pag ganyan ng mga sitwasyon na, hindi mo na alam kung anong mangyayari dyan, di ba? Yun yung point ni PRRD na hindi nila, alam ko gets nila, pero binabaliktad lang nila. So, yun. Tapos, alam mo, ang dami rin dito sa amin, may mga polis din na ngayon nakakulong. Ang tagal nang nakakulong. Mga bagong polis lang din sila during that time. Bata pa ako noon. Alam mo yung mga kakapasa lang na polis, pero ang manananag na-involve na sa drugs, nahuli ngayon nasaan na sila, city jail. Tapos, yung case ni Kian, hindi na ako nagulat doon at hindi rin ako naniniwala na inosente siya. Kasi napaka-normal dito nun. Yung mga bata, bakit? Binibigay talaga nila yun sa bata kasi hindi pagdududahan ng pulis ang bata. So, magkahuli man, hindi nila makikita yun. Hindi nila i-inspect ang bata. Safe yung magulang. And naglagan yun sa family. Tapos, madami rin may big time drug lord din dito.
Yung mga namamatay, aside from sa encuentro, most of the time, namamatay sila kasi may issue sa drugs. For example, ikaw, drug lord ka sa lugar na to, drug lord ako. Tapos yung isang kumbaga yung isang agent mo, kumuha sa akin, tao mo yun. Ang gagawin nila, syempre ako parang kumuha sa akin, syempre ikaw ma-offend ka. Kinukuha mo yung agent ko ha. Papatay nila. Yung mga turf war, ano? Yes. Meron dito, sila, mag-asawa sila. Una, addict lang sila. Tapos naging pusher na rin sila. Tapos, ang ginawa, kasi nagkaroon sila parang ang nangyari, na-dispal po nila yung drugs. So, yun ang bentahan. Yes, oo. So, ang nangyari, Joey, katabi lang ng bahay namin yun. Pinasok sila, pinatay silang mag-asawa. As in, katabi lang ng bahay namin. So, yung mga ganun, hindi nila, I'm not sure, hindi nila alam. Hindi nila sinasama sa kwentuhan, ano? Oo. Hindi nila sinasama sa kwentuhan. Totoo. So, parang pag nagsasalita sila, parang, ano ba naman ito? Nakakain na ba ito ng fishball na madumi? Parang, hindi pa eh. Wala talaga silang alam sa kung ano talaga yung nangyari. Ang nakikita lang nila yung mga napatay, pero hindi nila alam kung ano talaga yung tunay na nangyayari sa mga lugar. By the way, from Malabon pala ako, so alam mo na. So, hindi na rin nakakagulat. So, ngayon, tahimik naman na dito. Pero kasi nga, silent sila. And totoo yun, they're doing it through GCash. And also, di ba alam mo yung kay Kia na, yung sa tindahan, yung issue ng tindahan, nagbabantay lang daw ng tindahan. Actually, nung high school, nung bata ako, yung tindahan namin, malaki. So, as in, grocery kami. Alam mo sa sobrang lakas ng drugs, sobrang lakas din ng tindahan. Kasi 24 hours. So, yung mga parokyano, pabalik-balik. Tapos, growing up, nakita ko rin yung mga, nakita mong maayos. Tapos, nung nalulun sila sa drugs, nakita mo yung mga itsura, masahol pa sa taong grasa. Yung titingnan mo pa lang ang baho. Even yung mga babae. Yung unang kita mo, ang gaganda. Tapos yung yung mga napapangasawa nila, yung mga nagda-drugs, sila din, napunta rin yung sa pagda-drugs. I don't know kung, syempre, kailangan rin nila mag-drugs, so kahit hindi maayos yung itsura ng okay lang kasi nasusuplayan sila ng drugs. So yun, tsaka yung sa family, minsan kung yung mga magulang, pag nag-push ng drugs, dito dati, mga kapitan, pamilya sila. Hanggang ngayon, hanggang kaapu-apuhan nila. Nasa drugs pa din. So, hindi talaga sila nakabangon. Oo. Kwa, anong nangyari sa mga relative mo na after nung bumaba si PRRD? So, di ba dumating, sabi mo kanina, dumating na kayo doon sa point, kayo na yung nagre-request doon sa mga pulis na hindi na ako nagbayad. Oo. Anong nangyari sa kanila after nung term ni PRRD? Yung isa kong tito, okay naman siya. Okay na siya, nag-work siya. Yung dalawang tito ko, yung isa, wala pag-gala-gala siya. Alam ko, nagbebenta pa rin siya. Oo. So somehow, meron kang tito na parang na-reform. Oo. Ano naman kasi siya, hindi siya yung talagang addict na addict. And also, parang he knows a different job. Hindi siya yung... Doon lang nakaasa. Oo. Unlike yung dalawa. Yung isa, actually wala na akong balita, pero feeling ko buhay pa naman siya. Yung isa lang, actually, kinukup-kup namin sila pag actually, ayaw ko nga talaga yun, kasi ayaw ko talaga nung may drugs sa bahay, tsaka iba yung amoy nila. Pag wala talaga ako, pag naaamoy ko talaga, iba yung amoy nila. May amoy talaga ang mga addictos sa katawan. Lalo na pag-addict sa... Oo, tsaka yung itsura nila, kahit naliligo sila ng digitata. Yung itsura nila. Sorry? Yung kahit naliligo sila, yung mukha ng gigitata, alam mo yun. Oo. Hindi fresh, no? Oo. Totoo. So yun. Saka yun nga, yung hindi kasi nila alam, I don't know kung hindi nila alam, yung ninja cops, totoo yun. Grabe yung mga police dati. Grabe yung nang nakamulatan ko na yung police talaga, hindi mo sila kakampi. Mukha talaga silang pera. Though na iba yun ni PRRD.
At Oo. honestly, meron akong isang tito, which is kapatid din nila. Police yun, Joey. Ano siya, actually tati. Gumagamit yun. Natatama siya. Tapos, parang binigyan siya ng chance ng tita ko. So, pinag-aaral siya. So, naging police na siya. So, okay naman. Tapos, ang nagiging problema niya ngayon, nahihirapan siya mag-promote. Kasi, yung apelido niya nga, parang kilala siya na parang, yung mga kapatid mo, ganyan. Oo. So, parang, yun nga, nakakaawa lang din. Kasi, kumbaga, parang, hindi rin siya makaahon dun sa dahil sa mga kapatid niya. Though, in all fairness naman, Joey, sa mga tito ko, hindi naman sila yung addict na nananakit or something. Ano lang talaga sila, gamit lang talaga sila. So parang parang ginawa nilang sideline, gano'n. Oo, kasi nga, Ginawa Joey, lang nila sideline, oo. oo, wala Pero talaga sila. oo, ang problem kasi do'n, o sige sabihin na, yun kasi yung problema do'n sa drugs eh. Okay, fine. Siguro sabihin na natin na sila, malakas yung control nila. Hindi sila sakit sa ulo pagka nagdodroga sila or ano. Pero ang problem kasi, yung pagbebentahan nila or hindi natin alam kung ano yung magiging effect nun sa Totoo. taong yun. Ang dami-dami nga dyan, may mga kakilala ko na first time gumamit ng droga. Pagkas hindi nakayanan ng utak, wala na, naging parang sintu-sintu na siya. After nun. Ayun, hindi naman nag-addict yun ng todo. Like, talagang talagang mga tipong gumamit lang like, a couple of times. Kaso, yung naging tama, hindi okay yung tama dun sa utak. So, nung nahimasmasan yung tama niya sa droga, hindi na siya bumalik sa normal. Talagang naging super slow na, hindi ko na makausap ng maayos, ganun. Pero wala na, hindi na siya tamado. Yun kasi yung problem dyan. Hindi yung tama nung droga, dahil ang inaatake niya ay utak. Hindi ka makakasigurado na So, sabihin na natin na, sige, ikaw mismo, hindi ka nag-a-addict. Pero kasi pag nagbenta ka, tsaka nagtulak ka, you are putting the lives of other people in danger. Automatic yun. Totoo. Ayun. Pero yun nga, actually, gusto namin talaga silang nasa loob. Mas pabor sa amin, actually. Pero nakakalabas nga, Joey, kasi nga good manners. Oo. Na sila. Nakakainis ka, di ba? Kasi doon, Yung good conduct credits. Oo. Pag dito kasi they have ways na makagamit, makagkaroon ng yun. Pero yun nga, parang hindi pa rin siya talaga nawawala. Mas lumala rin siya ngayon. Tahimik lang sila. Oo. True. Ayan. Anyway. Sige. Thank you, Equanimity, sa pag-share. Ayan. Buhay Makabay. Teka. So, Equanimity, question. Do you feel safe now? Actually, alam mo, Joey, hindi ako lumalabas talaga kasi I'm working from home. Kasi ayoko na rin lumabas. Yung safe... So, hindi mo masabi ng Hindi ko rin siya masabi. Pero kasi, before, alam mo yung time ni PRRD, tahimik dito sa lugar namin. Pero ngayon, ang dami na ng mga nagkalat ng mga bata. Though, di ba alam kung mga addict sila or whatever. Pero alam mo yung, di ba before may mga curfew, di ba bawal kang lumabas ng ganitong oras, yung ganyan. Ngayon, andyan naman sila, yung mga kabataan na naman, Joey, na ang babata, mga minor, nasa labas ng hating gabi, ng mga kasamang lalaki. Yun lang, hindi ko lang alam kung addict sila or whatever. Pero yung drug, dito, alam ko meron pa rin. Pero tahimik talaga sila. And also, like, I don't know if it's still the same, pero alam ko, yung drugs, titingin nila yan, mga hanggang kahit 100 makakabili ka. Oo. Nagmura talaga. Sobrang nagmura talaga. Oo, nagmura talaga. At tingin ko sa Liloan, Southern Leyte, magmumura na naman ang droga sa inyo. Dahil may 400 million na droga na nahuli dyan. Nakalapit na dyan kasi kailangan natin sa trabaho yan. Kailangan natin mag-extend. Nakakadiri itong nakakahiya tayo sa ibang bansa, di ba? Oo. After PRRD, wala lahat. Parang ganyan. Anyway. Si Dang Moreno, taga doon ako, Joey. Ayan, Dang mura na. Mura na dyan sa Liloan, Southern Leyte. Ayan. Pasabay. Natawa nga ako. Kasi nag-post si Kuyang EB, sabi ni Kuyang EB, meron siyang post na parang, gusto mag-overtime daw siya, so kailangan niya ng shops. Kaya post pwede makakuha, ganyan. Tapos the following day, may lumabas na sa news yung 400 million na drugs na nakuha.
Kaso, Oo. imbis na sa Liloan Cebu, Liloan Southern Leyte. Sabi ko kay Kuya Ibi, Kuya Ibi, yung order mo na mali yata ng deliver. Ibang Liloan nila deliver yung shabu. Ayun. Uy, aminin Anyway, na nasa siya natin ha, kasi. ang mga drug lord, nagbibigay din yan sa mga politiko. Kaya Mhm. hindi rin nila masigil yan. True, magkakabit yan, magkakabit. Ayun. Totoo. Ayan. Anyway, Yun lang. equanimity, may gusto ko pang i-share para lipat na tayo kay Buhay Makabayan. Hindi naman, yun lang. Thank you, Joey, for the time. Thank you rin sa pag-share. Maraming salamat. Ayan. Hello, Buhay Makabayan. Hi, Joey! Long time no see ah. Pero nanonood ako, nakikinig lang ako. Mhm. Well, ano, kasi yung pinag-usapan nyo, pinag-usapan natin dito related sa akin. So, may kwento ko lang. Yung cost kasi ng, galing kami sa hindi mayaman na pamilya, no? Ako nga, bata pa lang ako, nasa abroad na ako. Makatulong sa pamilya ko. Pero yung sister ko, parang, dahil maganda siya, nagtrabaho siya sa nightclub. That time, nakakilala siya ng parang ibang lahi. Ngayon, hindi naman lahat ng cost na, ang masaklap kasi dito, ito noon pa to, no? Mga siguro 2012, 2011, ang ano doon, nakapag-asawa siya ng ibang lahi, pero hindi doon nag-cost yung debt niya. So dahil nga, syempre, Ay, namatay yung kapatid mo? Yes. Well, this is really, hindi dapat siya, syempre, masyadong masakit yung pagkamatay niya. Kasi una, nasa bansa ako, nag-work na ako. Tapos siya, sa Pilipinas, tapos yung mga kapatid ko nasa Pilipinas. So, syempre, may pera dahil nga nakapag-asawa siya ng ibang lahi. Pero dahil nga dun sa background ng family namin, na broken family kami, na-focus siya sa, alam mo yun, magtayo ng nightclub, tapos, hindi ko na alam kung Hindi pa kabit yan eh. Pagka yung nightclub, kakabit yan. Ano doon, natutunan niya na yung, doon na kasi nga, dahil may mapasok na pera sa kanya, nakapag-drug siya, doon nag-cause yung niya. Doon nag-cause yung, kasi yung paggamit niya, hindi lang naman ang droga is shabu lang. Nandiyan din yung, may tinuturok sila sa katawan nila. Yung through injection. So, parang, dahil doon, sobra-sobra na yung parang, na-addict siya ng sobra doon, nagkaroon siya ng malalang sakit. Hindi lang naman yung, nagkaroon siya ng AIDS. So, ang cause nun, hindi dahil sa nakikipag-sex siya sa iba, doon is pasa-pasa na nga rin yan, sa injection, is nagdodroga sila. So, nasa ibang bansa ko, nalaman ko, nagkaroon siya ng conflict, na find out na nakuha niya yung AIDS nga doon sa mga gamot na ganyan. So, talagang... nagkaroon siya ng AIDA because of the... Yes. Oo. So, common yan eh. Common yan dun sa mga drug user, illegal drug user, na kasi nagsishare sila ng needle, ganyan, heroin, oo. So, iba-iba naman yan eh. Kasi yun din, mga mura din yun. O kaya, mahal, may mga mahal pag mga mapera ka. Sa mga lalaki, obvious na nakikita nila. Kung titingnan mo yung mga movie, di ba? Yung mga babae, nagpapakalma. Hindi naman siya inaano nila eh. Yung turok, di ba? Tinuturukan sila. So, yun yung mga also hindi natin nakikita. There's a lot of mga gamot na talagang malala na meron dyan sa Pilipinas. So, ayun yung cost niya. So, malungkot kasi nga dahil syempre malayo ako. So, yun yung mga bagay na hindi ko makakalimutan sa akin kasi una-una, dun nawala yung unang pamilya namin. Syempre siya, yung kapatid ko. So, never kong nilagay sa utak ko or gawin sa sarili ko kasi nga may background nga na hindi ko makakalimutan. Ngayon, habang tumatagal, medyo tumatanda na rin ako, nagkakaedad na ako. Syempre, mangangamusta ako sa mga pinsan or mga kamag-anak. Ngayon, meron akong parang mga kamag-anak namin na parang malala yung pinsan. Pero dikit sila sa akin since nasa ibang bansa ako, lagi silang kumukunik, tapos nangangamusta ako. Normally sa Pilipinas kasi sa Tondo, yung sa mga main, pero kami probinsya kami, Joey. Ang mas malala sa probinsya kasi hindi talaga napapansin yung mga gumagamit. Kumbaga talagang parang sila yung grupo-grupo, hindi isa-isa. Yung parang hindi mo maalam, 4th year pa lang sila, 3rd year pa lang sila, doon pa lang nag-uumpisa na sila, nagtatry na sila. So, pero walang nakakapansin kasi nga, syempre, parang barkada-barkada sa gabi lalabas, gano'n. Yung parang pinsan namin na yun, nagtry na daw siya ng mga 4th year. So, nag-asawa na siya. 4th year high school. High school, yes. May mga barkada na siya. Doon na siya nag-umpisa. Actually, kakausap ko lang sa kanya, lately. Kasi nga, yung kapatid niya parang close sa akin. Tapos, kinakausap namin siya. Alam mo ba kasi, dinala ko siya dito sa ibang bansa para maging isang chef.
So, sabi ko, hindi ko pa alam nun na meron siyang problema. Pero tinutulungan ko yung mga kamag-anak namin makapunta sa ibang bansa. Pagka meron akong mga project na kasi consultant sa mga restaurants, ganyan, pinapapunta ko sila dito. Kasi dati, ganun, napakadali lang nun. So, ganun yung ginagawa ko. Nagpaalam siya, uwi daw siya kasi namatay yung magulang niya. So, pinayagan, kasi consultant ako, pinayagan siya. So, pero, after that, nung namatay yung ano, pinapabalik na siya kasi may contract siya, di ba? So, ngayon, hindi siya bumalik. Sinasabi ng mga kamag-anak ko, parang nag-breakdown daw siya. So, parang, ang inisip ko, parang dahil lang sa mother niya, parang nalungkot, na-depress, nawala sa sarili. So, ano ko naman, nag-file ako ng ano dun sa client ko na ito yung situation, naintindihan naman nila. So, i-jump ko lang. Nung 2016 na, nandiyan na si Duterte, parang okay na, hindi na ako nag-iisip. Naririnig ko lang siya, gumanda yung Pilipinas. Ito na ngayon, 2024. Kailangan ko kasing makipag-usap sa kanila kasi mayroon akong gagawin dyan sa Pilipinas. Ngayon, nung kausap ko siya, sabi ko, kwento mo nga. Sabi nung kapatid niya sa akin, alam mo ba, nakakatakot siya, sabi niya gano'n. Sino? Sabi niya, yun yung pinsan. Kasi nawawala siya sa sarili niya. Sabi ko, bakit? Ayun na, nalaman ko, dun sa lugar na yun, sa probinsya, hindi ko nasasabihin kung saan. Sa probinsya na daw na yun, 50 pesos lang, tapos grupo-grupo. Nangyayari, ang daming nababaliw. Halos yung mga barangay station doon, instead na pinupunta nila sa rehabilitation, kasi may bayad pala yung rehab. So, hindi nila mapunta sa rehabilitation. Ang nangyayari, pinapasok na lang nila sa kulungan. So, wala silang magawa, wala naman silang pera. Good, kasi itong pinsan ko na to, may pera naman kasi yung pamilya. Oo. So, ang ginawa nila, nung nakikita na nilang wala talaga sa sarili, ang pagkabaliw niya ay nagwawala, tapos nagtitreat siya, pinasok nila sa rehabilitation, gumastos ng sobrang laking pera. Ngayon, akala nila okay na, may maintenance na. Ito lang, akala nila okay na. Kasi nauso na nga yan na parang huminto na yung mga drugs dun sa lugar na yun, simula nang dumating si Tatay Digong. Ang dami na bago, lahat nagpuntahan sa iba't ibang bansa. Yung mga iba namin mga pinsan nasa ibang bansa na, simula nung umupo si Tatay Digong. So, hindi na sila bumalik sa, nila, akala nila na nandyan lang sa bahay, naghihintay ng trabaho, bili-bili ng alak, tapos pag walang makain, droga na yung kinakain nila. Pinagpapalit nila yung pagkain, makabili lang sila ng drugs. Kasi nga, parang nila, ilang araw, okay lang na hindi kumain. Parang ganun ba yung nila. Nagkaroon ako ng chance, Joey, nakausapin to. Kasi nga, akala ko matino. So, tinanong ko siya, ano ba nangyayari? Sabi niya, in denial siya. Pero inano niya sa akin, inopen niya talaga sa akin na hanggang ngayon, yun na lang yung parang reliever niya. Reliever na niya yun para, alam mo, sabi niya sa akin, sabi ko, kailan ka huling nag-take, sabi ko gano'n. Sabi niya, mga days. Sabi ko, grabe, sabi ko, hindi mo ba yan mapipigilan? Or gusto mo bang ipadampot na kita kay Duterte? Sabi ko gano'n. Sabi ko, hindi ba pwedeng yung i-take mo na lang na gamot, is yung pampakalma? Kasi nga, akala niya, depression lang daw siya. Yung may bumubulong daw. Pero good kasi Nawala ka, buhay mo kabayan. Hello? Ayan, hello, buhay makabayan. Hindi natin mapapagkaila na talagang nandiyan na. At sabi mo 100. Hindi, Joey. 50 pesos lang niya nabibili at ilang araw pa lang yun. Talagang 50 pesos? Ngayon yan? 3 days ago. 3 days ago ko lang. 3 days ago ko lang siya nakausap. At ito pa, yung pinsan niya sa other side niya, may video kami sa may group di ba? May group tayong mga pamilya, for example. Talagang yung isa namin na yung isang malayong, yung sa side naman niya, talagang makikita mo dun sa video. As in, wala na sa sarili. Hawak niya yung manika. Naglalakad lang siya. May mga damage na yun. Pag feeling ko yan talaga yung problema sa drugs Kasi na-damage na talaga yung utak mo. So minsan, yung mga kunwari, di ba, sinasabi, re-rehab. And then hoping that ma-rehabilitate talaga yung tao. Kaso nga lang kasi ang problem,
since in-expose mo, kaya ako kahit tikim ayoko yan eh. At makinig kayong mga bata ha, yung mga bata na ano, yung mga bata dyan na adventurous and whatnot, ganyan. Hindi mo kasi talaga mape-predict yung tama niyan sa utak mo. So it's not just about mahahay ka or ano, siyempre pagka nag-take ka, parang may tama yan, may magandang trip yan or whatsoever, ganon. Ang problem kasi dyan, pag nag-take ka niyan, hindi mo alam yung exact na tama niyan sa utak mo. So, di ba nga ang sinasabi dyan, kahit yung mga doktor, yung mga sinasabi dyan, na talagang millions and millions ng brain cells mo yung papatayin yan kapag tinake mo yan. So, hindi mo alam kung ano yung magiging tama. So, ngayon, wala ka na, hindi ka na gumagamit, may patay ng part dyan sa utak mo na hindi ka na talaga maka-function ng maayos. Maaaring maging ganun yung mangyayari sa'yo. Ako sa totoo lang, kasi di ba pag college, high school, merong mga ganyan yung umiwas sa droga kasi may mga drug education. Ako doon ko nakuha rin yung takot ko, no? Kaya parang sabi ko talaga sa sarili ko, never ko talaga itatryan. Kaya kayong mga kids na nakikinig nito, maraming mga senior high school na nakikinig ng live eh. Do not even try. Kasi di ba yung iba sinasabi na hindi okay. Yung mga mas open-minded na mga magulang, no? Na parang hindi okay lang yun, tikim-tikim para alam niya kung ano yung mga ano, kung alam niya kung ano yung parang matigilan at hindi ma-curious. Yung drugs is not something to be curious about. It is not something to be, kahit tikim, wag yung, ano no, it is like you're pouring part of your brain out of your body. Liliit talaga yung utak mo. Liliit talaga yung utak mo dyan. So, naku, kahit attempt, wag yung itry. Kasi babalik eh. Babalik. Actually, mas matindi pa siya sa alcoholic. Iba yung ano niya, iba, alam mo, di ba, dahil nga in-interview ko siya, iba. Ayan, nawawala ka, buhay makabayan. Sabi ni Hamet, sa drugs, oras na naapektuhan ng utak mo, forever na po yan. Ang tatay ko, every month, just to be normal, need niya psychotic injection to function well. Ayun, simpleng gamot na madaming side effects. How much more pa kaya ang droge? Ayan. Anyway, ang tawag dito, hindi na kumukonek si Buhay Makabayan. Paakyatin ko lang si Mame Peraan Vlog. Wait lang ha, ipaakyat ko lang to si Huzer. Kasi nakaakyat to kanina, nalaglag lang. Ayan. Tapos next to Mami Peraan Vlog ha. Diyan ka lang sa backstage, kapit ka lang dyan. Ayan. Hello, who there? Hello po. Hello po, Joey. Hello. Ano po, gusto ko po i-share yung tungkol kay Marvin. Sige po, ayan. Total ang pinag-uusapan Kasi- natin dito, ating perception ng safety. Go. Kasi yung sinabi ni Marvin na pangpadagdag daw ng oras sa yung user, yung mga gumagamit. Hindi po ako naniniwala kasi ganito. Kasi sa amin, madaming gumagamit talaga, hindi gaya nung time ni Duterte. Ngayon, may pamangkin po ako na teacher siya. Noon, panahon ni Duterte, natatakot. Yung gumagamit sila dati. Pero, nung umupo si Duterte, biglang naghina sila, yung konti lang pero nagtatago sila. Yung parang inom lang, ganun, tapos nawawala ang ginagamit nila. Pero ngayon, sorry kasi first time ko kasi sumali, and then, ngayon na panahon, latest lang ngayon, parang umiba yung utak niya, yung palaging sinasabi na may lalaki daw yung asawa niya, yung anak niya daw na dalawa, halo-halo daw ang ama, hanggang latest lang, parang nawawala na sa katinuan ng isip. Ngayon lang, 2 months ago, biglang pinunta siya sa rehab. Kasi iba na parang lahat na nang nakikita niyang lalaki na pumupunta sa bahay nila, parang lalaki ng pamangkin namin, and then pati yung asawa ko, yung mga kapatid naming lalaki, parang iniisip niyang lalaki daw ng yung pamangkin namin mismo na babae. Hanggang nasirapan yung iba na ngayon. Oo. Mostly sa amin, lahat ng lalaking gumagamit yung nasisira ang pamilya nila. Kaya iba, hindi ako, nung nakita ko yung na-post about kay Marvin, nag-comment talaga ako kasi hindi ako masyado nagko-comment. Pero doon talaga ako nag-comment kasi latest lang talaga. Tapos may isa pa na college graduate and then kapapasalang ng cream. Okay naman noon, pero latest lang, last year lang, no, na umiba din yung utak, tapos ayun, hanggang ngayon na nakakulong na sa kwarto siya. Kaya yun, hindi ako naniniwala dun sa amin nila. Kasi noon, palagi sila dun sa isang bahay, and then hindi sila natutulog hanggang umaga.
Ganun dati. Pero ngayon wala na, parang yung lahat ng gumagamit, sila na ang utak ng iba. Yung iba, still pa rin ngayon. Tapos lantaran na ngayon yung paggamit nila sa amin. Ito kasing si President natin, pero sa amin talaga, ang popular talaga si Duterte. Pero ang problema lang sa amin, walang signal ng social media. Yung TV lang, kaya ang nakikita nila talaga yung si BBM lang. And then sila talaga si Duterte sa mga baryo. Kasi sa baryo kami, ganun, walang signal ng cellphone, SIM card, walang cellphone ng Wi-Fi, kaya yung pinapakinggan lang nila radyo at TV. At saka yung mga nakikinig dito, sa totoo lang, yan yung kailangan nating bantayan. Kasi Grabe kaya. tayo kasi, nandito tayo, alam natin yung mga issue, pinag-uusapan natin, na-educate tayo, ganyan. Pero sa totoo lang, nakakatakot yung mga parts na hindi naaabot, yung mga taong hindi nagso-social media, yung mga taong hindi nakakasama sa usapan. Kaya dapat talaga chine-check niyo yung mga kaibigan niyo, yung mga sa malalayong lugar, mga tao sa palengke, mga kakilala ninyo, mga jeepney driver and whatnot, ganyan. Kausapin niyo talaga kasi baka na-penetrate na sila ng mga, kasi kung napapanood niyo yan, mga mainstream media lang lagi-lagi. They're not going to they're not going to see balanced information. So, tayo kasi, at karamihan ng mga tao na may access sa social media, naiintindihan na natin na ang labanan ngayon is processing of information yung iba nating mga kababayan, stuck pa rin sila dun sa kung ano lang yung ibibigay sa kanila, yun lang yung totoo. And yun rin yung isang kailangan nating labanan. Kaya tapos ganito, Miss Joey, sa amin kasi, sa more part of Cordillera, isang province, karamihan sa amin talaga walang Wi-Fi. Kung anuhin mo talaga sa Cordillera, iilan lang ang may SIM card, signal ng SIM card, at may Wi-Fi, ganun. Kaya doon sa amin talaga, tapos ngayon, kasi official ang mister ko, official sa isang barangay, may GC sila. Ang GC nila tungkol sa yung federal, ni Tamba, yung party niya. Ngayon, kasi binabasa ko ang mga message ng mga barangay official, buong province, meron ng mister ko doon, yung mga kandidato, madami. Sa amin, kasi naaano ko, as in, talaga nagre-recruit sila per barangay at munisipyo. May message pa nga ako, sabi ko, bakit wala man lang mag-handle sa Duterte sa amin? Sabi ko, as in, wala talaga, parang walang social media na may hawak sa amin. May nakita akong isang mayor na advice mayor, pero hindi naman nila inaano ang Duterte, parang silent lang ang social media nila. Tapos as in talaga, pero ang nakita mo naman sa amin, madaming silent talaga na para kay Duterte. Lalo na ang mga professional, mga military, nakikita ko ang comment ng mga pulis namin, mga military namin na maka-Duterte. Pero ang pinaka-problema lang, mga ignorante, yung mga no read, no write, yung mga hindi marunong sa mga social media, yun lang ang problema sa amin. Kaya yung parang ang ko sana sana naman yung gusto ko ngayon na sa mga Duterte, may hawak ng ng Duterte sa social media. Sana naman tingnan nila yung mga sa Cordillera, sa per province, kaya mag-handle sila ng social media, may hawak ng social media sa mga per province sa Cordillera. Kasi madami talaga kaming pero alam mo naman ang Cordillera, silent lang kami. Madami. Almost kaming pamilya talaga sa GC namin. Lahat puro sinesend namin ang Duterte, pero silent. Hindi kami nagpo-comment, hindi kami sumasali kasi wala as in silent ang province namin about ng politics sa national. Ganun. Pero ang ni Tambas, sa GC sila, meron sa GC. Pero hindi maka-Duterte ang asawa ko, pero nai-adsit siya kasi yung boss niya sa taas na congressman ay hawak na parang siya, boss niya yun. Kaya makatamba yun. Antaw dito, who there, yun kasi yung power ni Tamba. Kasi since nasa pwesto siya, tapos pinupush niya, di ba nga bago nila ni-launch yung People's Initiative, minute niya lahat ng barangay captain Minute niya lahat ng barangay captain at saka lahat ng mga LGU leaders. Minute niya yung mga yan. So tapos sinabi pa niya na, suportahan ninyo ang kinembot, ganyan-ganyan. So kaya talagang expect mo na, talagang
may connection talaga si Tamba sa mga local leaders at yan talaga yung agenda niya. Ayun. So, Bale, thank you, Miss Joey. At least na ano ko. Kaya, laban lang tayo. Nakakadismaya, pero laban lang. true. May bukas pa. Okay, thank you. Mag-lift na ako. Okay, thank you po, who there. Maraming salamat. Joey, nagurgur ako. Nagurgur yung Ito aking na yung internet mo. nakakaloko. Oo, Ayan, naloko. nangyari. Pero anyway, totoo yung sinasabi ni Madam Huder. Ang layo kasi natin, kumbaga yung mga nakakarinig lang sa inyo, sa mga vloggers, lalo na sa inyo nila sa yung third floor, kaya yung mga talagang active, luminous. Yun yung mga tao na talagang mid class. Yung mga tao na parang nasa barangay, halos wala silang option kundi lang makikonnect. Tapos wala tayong like I always say, walang system na pwedeng i-reach out sila. Kahit yung sinasabi niyang GC, malaking tulong yun eh. Tsaka yung parang katulad nitong sa'yo, halimbawa, itong ida-download ko na itong buo. Tapos, yun yung sinasabi ko noon pa na ang sarap gumawa ng isang system na pwedeng mapanood ng hindi mo kailangan ng ganong kalaki or may system lang na pwedeng mapanood siya ng kahit maliit na MB lang, ma-download itong buo na itong ano mo na to, vlog mo na to, series mo na to, mapapanood or isa sa mga pamilya na ida-download at ipapalaganap kasi talagang meron man sa mga probinsya katulad ng mga pinsan ko nga sa probinsya, meron sila pero hindi na sila, wala na silang kumbaga hindi nila, kulang sila sa pag-aaral kung ano ba talaga yung nangyayari. Meron nga nagsabi sa akin, bakit si Duterte? Sabi sa akin sa isang pamilya kapag lagi akong nakikipag-usap, mga daming ginawa. Ang hirap ipaglaban. Kasi unang-una, limited lang pagkausap mo sila. Syempre, hindi mo naman pwedeng kausapin isa-isa. So, ang ginagawa ko, kakausapin ko yung pinaka medyo matalak. Tapos, sabihin na rin niya dun sa mga ibang mga kamag-anak namin. So, yun nga, yung concern ko lang is yung nangyari sa pamilya namin until now, nawala lang yun noong 2016 hanggang umalis si Tatay Digong. Nung umalis na si Tatay Digong, nag-umpisa ulit at lalong lumala. Instead na isa lang ang nawala sa pamilya namin, which is yung kapatid ko. Ngayon, tatlo na ang considered mong wala kasi tatlo yung may ngayon dun sa pamilya namin, sa buong kamag-anak ko, tatlo yung nawala sa sarili. Hanggang ngayon, sabi ko nga sa'yo, 3 days ago pa lang ako nakipag-usap at tinanong ko kung anong nangyayari. Sila din yung nagsabi sa akin kung paano nila ginagawa. Kasi diretso ako pag nagtanong ako, sasagutin nila talaga ako. Hindi sila nagliligoy. Saan mo kinuha? Paano mo ginamit? At saka mas maganda siguro talagang yung mga kasi undeniable sila yun. Ginagawa nila after 2 days, pero dinideny naman nila. Parang feeling nila, tama lang yung ginagawa nila. Ngayon, mas lalong nadagdagan dahil nga meron pang nasa posisyon na nagpupush. So I think malakas na loob ng lahat ng tao. Lumalabas sila ng 3 o'clock na madaling araw. 2:00 na madaling araw, lalabas sila, nasa labas pa sila. So dati walang ganyan. So mahirap na talaga ngayon.